Alana, Alana, lumapit ka dito. Nagulantang si Alana sa malakas na tawa. Pakiramdam niya, biglang nawala ang lahat ng ingay sa Araneta Coliseum. Nanlamig ang kanyang makamay, nanginginig ang matuhod. May nakikita ba siya? Siya ba talaga ang tinatawag? Sa libo-libong naghihiyawang fans ni Leandro Leo Fagara, siya ang napili. Siya, si Alana, isang simpleng fan na na-absent sa trabaho para lang masilayan ang idolo. Ngayon, nasa gitna siya ng tablado, papunta sa pinakamalaking bituin sa industriya. Ang lahat ng pagod, puyat, at kaba ay biglang naglaho, napalitan ng isang kili na parang kuryente na dumaloy sa buong katawan niya. Ma'am, dito po. Isang security guard ang nakturo sa kanya sa hagdanan. Bumibilis ang tibok ng puso ni Alana, halos lumabas na sa kanyang dibdib. Bakit siya? Paano? Hindi niya inasahan ito. Kahit sa pinakamalalim niyang pantasya. Hindi niya naisip na mangyayari ang ganito. Kaninang umaga, halos malate pa siya dahil sa traffic sa EDSA, tapos nagmadali siyang pumilang ang oras sa ilalim ng init ng araw. Ang tanging hiling lang niya ay makita si Leo ng malapitan, kahit saglit lang. Pero ngayon, isang kamay ang umabot sa kanya. Mainit, matikas. Napatinggala si Alana. At doon, nakita niya si Leo, nakangiti. Ang ngiting libu-libong beses na niyang nakita sa TV at sa mga poster. Ngayon ay nasa harapan niya, totoo, buhay. Ang namata niya, kayumanggi at punong kinang na parang magabituin sa kalangitan. Pakiramdam ni Alana, tumigil ang mundo. Ang sigawan ng fans, ang malakas na musika, ang mag-flash ng kamera, lahat ay naglaho. Tanging ang mata lang ni Leo ang nakikita niya. Halika, malumanay na sabi ni Leo, at hinila siya pataas sa entablado. Parang robot si Alana na sumunod. Namumula ang pisngi niya, halos hindi makahinga. Ang lapat ng stage. Ang daming tao. Pero ang lahat ng atensyon niya ay na kay Leo. Hindi niya alam kung saan lulugar, kung anong gagawin. Ngunit bago pa man siya makapag-isip, hinawakan na ni Leo ang kamay niya, at ang isa pa ay inilagay niya sa baywang nito. Napakabilis ng pangyayari. Tara, sumayaw tayo, bulong ni Leo, sapat lang para marinig niya. Nag-umpisa ang isang mabagal na kanta. Isang slow dance. Sa gitna ng milyon-milyong ilaw, sa harap ng napakaraming tao, sumasayaw si Alana kasama ang lalaking pinapangarap niya lang. Nakaipit ang kanyang makamay sa balikat ni Leo, ramdam niya ang init ng katawan nito. Ang lakas ng braso nito. Ang bango ng pabango niya. Amoy panaginip. Ang ganda mo, bulong ulit ni Leo, habang dahan-dahan silang umikot. Lalong namula si Alana. Narinig ba niya yon ng tama? Binigyan niya ng tingin si Leo. Nakangiti pa rin ito, at ang mga mata niya ay nakatitig din sa kanya. Hindi isang tingin ng idolo sa fan, kundi isang tingin na may kakaibang pagtataka, na parabang may hinahanap. Bumilis ang tibok ng puso niya. May kakaiba sa tingin na iyon, isang bagay na lumampas sa mga kamera at sa mga sisigawang tagahanga. Natapos ang kanta. Parang isang iglap lang. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Alana at inalalayan siya pababa ng tablado. Habang bumababa sila, naktama ang tingin nila ang kaibigan niyang si Sandy. Nakatayo si Sandy sa gilid. May kakaibang ngiti sa labi. Isang ngiti na hindi maintindihan ni Alana kung ano ang ibig sabihin. Pero hindi niya napinansin. Ang lahat ng atensyon niya ay na kay Leo pa rin. Nang makababa sila, akala ni Alana ay tapos na ang lahat. Napasalamat siya kay Leo at handa na sanang magpaalam. Ngunit bago pa man siya makahabang palayo, hinawakan ulit ni Leo ang braso niya. Alana, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Leo. Biglang nanlaki ang mata ni Alana. Mag-usap? Saang lugar? Naisip niya ang libu-libong fans na naghihintay na makita siya. Sir Leo, bro. Huwag kang maalala, puto ni Leo, at ngumiti uli. Alam ko ang isang lugar na tahimik. At bago pa man makasagot si Alana, hinila na siya ni Leo papunta sa isang pintuan sa likod ng entablado, papalayo sa mga tao, papalayo sa ingay. Ang pintuan ay bumukas sa isang pasilyo na kakaiba ang katahimikan, na parabang isang lihim na mundo. Naglakad sila hanggang sa dulo, at sa isang maliit na kwarto, tanging sila lang ang naroon. Pinaupo siya ni Leo sa isang upuan. Nanatili siyang nakatayo, pero ang mata niya ay hindi inaalis kay Alana. Alana, tama ba ang pangalan mo? Opo, Sir Leo, yutal ni Alana. Ngumiti si Leo.
Huwag kang maksi Leo. Leo na lang. Huminga siya ng malalim. Alana, hindi ko alam. Pero may kakaiba sa iyo. Gusto kitang makilala pa. Pwede ba kitang makita ulit? Nagulat si Alana. Po? Ang numero ko, sabi ni Leo, sabay abot ng isang papel na nakasulat ang isang numero ng telepono. Text mo ako, o tawagan mo ako. Gusto kitang makita ulit. Nang walang kamera, walang fence, walang ingay. Gusto kitang makausap. Nangingini ang makamay ni Alana habang kinukuha ang papel. Hindi ito panaginip. Totoo ito. Ang kanyang idolo, ang lalaking pinapangarap niya lang, ay gustong makilala siya. Gustong makausap siya. Sige po. Leo, pabulong na sagot ni Alana, habang unti-unting lumalawa ang ngiti sa kanyang labi. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klaseng saya. Isang saya na halo-halong kilig, pakabigla, at matinding paasa. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, pero alam niyang magbabago ang lahat simula ngayon. Hindi makapaniwala si Alana sa nangyari. Ang gabing iyon ay parang isang pelikula na ayaw niyang matapos. Hawak niya pa rin ang papel na may numero ni Leo, para itong isang mahalagang kayamanan. Kinabukasan, pagising niya, agad niyang tinawagan si Sandy. Alam mo ba kung ano ang nangyari kagabi, Bes? Halos hindi makahinga si Alana sa sobrang tuwa. Si Leo. Si Leandro Vergara. Binigyan niya akong number niya. Gusto niya akong makilala. Sa kabilang linya, tila nagulat si Sandy, ngunit mabilis itong nakabawi. Talaga, Bes? Wow! Ang swerte mo naman. Sabi ko na nga ba may something special sa iyo. Congrats. Tila masaya si Sandy para sa kanya. Ngunit may kung anong bahid ng lamig sa boses nito na hindi napansin ni Alana sa sobrang pagkasabi. Mula nun, nagsimula ang kanilang lihim na pag-ibigan ni Leo. Kung paano nila pinamamahalaan ang kanilang ga-schedule para lang makita, na parabang nga mananakaw sa gabi. Madalas silang nakikita sa mga tahimik na lugar, sa mga coffee shop na hindi gaanong pinupuntahan, o sa bahay ni Leo na malayo sa mata ng publiko. Masarap sa pakiramdam na makaroon ganitong klaseng koneksyon sa isang taong sikat. Pakiramdam ni Alana, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Leo, higit pa sa kanyang career o fans. Alana, ang simple mo pero ang totoo mo, sabi ni Leo isang beses habang makasama sila sa balkonahe ng condo niya. Nakatanaw sa ilaw ng siyudad. Hindi ka katulad ng ibang nakilala ko na puro porma at pakitang tao. Gusto ko yan sa iyo. Lumapat ang ngiti ni Alana. Si Leo, ang idolo ng bayan? Nakikita ang ganda sa kanyang pagiging simple. Ito ang pag-ibig na inasam niya, totoo malalim, at higit sa lahat, pribado. Ngunit sa likod ng lahat ng kaligayahan, may maliit na butil ng takot na unti-unting lumalaki. Ang mundo ni Leo ay malaki. Punong mapanggulo at ingay. At siya, si Alana, ay maliit lamang. Patuloy ang pag-ikot ng mundo ni Alana sa pagitan ng kanyang trabaho at na malihim na pakikita nila ni Leo. Madalas silang mag-text at magtawagan. Palagi siyang kinukumusta ni Leo, sinisigurado kung okay lang siya. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging abala si Leo. Mas maraming shooting, mas maraming events, mas maraming out-of-town trips. Sorry, Alana. Cancel muna tayo mamaya, text ni Leo isang hapon. May urgent meeting lang. Babawi ako. Promise. Naramdaman ni Alana ang kaunting kirot sa dibdib niya. Naintindihan niya, artista si Leo. Aba na ang trabaho niya. Pero hindi niya maiwasang malungkot. Sana kahit minsan lang, makasama niya ito ng matagal. Okay lang, Leo, reply niya, sinasadyang pilitin ang sarili na maging masaya. Ingat ka. Pagkatapos noon, dumiretso siya kay Sandy. Si Sandy ang takbuhan niya. Ang alam ni Alana, masaya si Sandy para sa kanya. Lagi itong nakikinig. Nagbibigay ng payo, at pinapakalma ang mga agam-agam niya. Bes, naintindihan ko naman na busy siya, sabi ni Alana, habang nakakapa sila sa isang mall. Pero minsan, pakiramdam ko, mas importante ang trabaho niya kaysa sa akin. Huwag kang ganyan, Bes, sagot ni Sandy, habang hinahalo ang kapo niya. Artista yan si Leo, siyempre. Ganyan talaga ang buhay nila. Pero kung mahal ka talaga niya, gagawan niya ng paraan. Siguro, mas maganda kung huwag ka munang maging clingy. Bigyan mo siya ng space. Nag-aalala si Alana sa payo ni Sandy. Hindi naman siya clingy. Gusto lang niya ng oras ni Leo.
Pero sumunod pa rin siya sa payo ng kaibigan. Binawasan niya ang pektext at pektawa kay Leo. Akala niya makakatulong ito. Isang gabi, habang nak-scroll si Alana sa social media, may biglang lumabas na notification sa kanyang cellphone. Isang anonymous account ang nakpadala ng private message. Isang larawan. Mabilis na nainit ang kanyang nga mata. Sa larawan, nakita niya si Leo, nakayakap sa isang babae. Hindi niya kilala ang babae, pero ang paraan ng pagkakayakap nila, ang lapit ng kanilang mukha. May kung anong init na dumaloy sa kanyang katawan. Masakit. Sabi ko na nga ba, hindi siya tapat. Ang nga artista, ganyan talaga. Maling tao ang pinakatiwalaan mo, basa niya sa caption ang larawan. Nasimulang mangini ang kamay ni Alana. Hindi. Hindi ito totoo. Nadududa ba siya kay Leo? Siguro katrabaho lang niya yan. Siguro. Photoshoot. Pero bakit parang totoo ang paibig sa mga mata ni Leo sa larawan? Kinaumagahan, tinanong niya si Leo tungkol sa larawan. Leo, sino yung babae sa picture na kumalat? Ha? Anong picture? Nagulat si Leo. Wala akong alam diyan. Alana, baka naman edited lang yan, or isang scene sa shoot. Hindi naging sapat ang paliwanag ni Leo. Hindi niya rin naman ipinakita ang picture. Nakaramdam si Alana ng kakaibang kaba at lungkot. Parang hindi siya kumbinsido sa mga sinabi ni Leo. Kung totoo ngang mahal siya ni Leo, bakit ganito? Kinabukasan, habang naglalakad si Alana sa labas ng studio ni Leo, dahil may balak sana siyang surpresahin ito, nakita niya si Leo na lumabas mula sa isang sasakyan. Ngunit hindi ito nag-isa. Kasama niya ang isang babae, magkahawak kamay. Hindi niya makita ng maayos ang mukha ng babae dahil nakatalikod ito, ngunit ang pagkakahawak ng kamay nila, ang pagiging malapit nila. Hindi niya kayang tanggapin ang nakita. Parang sinaksa ang puso niya. Ang ngiti ni Leo sa babae. Parehong ngiti niya kay Alana. Napaya si Alana. Tumalikod siya at nagtatakbo palayo. Hindi na inintindi ang pagtawa ng isang boses mula sa likuran. Hindi niya nakita na biglang napatingin si Leo sa direksyon niya, tila may napansin. Hindi niya rin nakita na ang babaeng kasama ni Leo ay lumingon, at ang ngiti nito ay puno ng tagumpay. Si Sandy. Nadatnan ni Sandy si Alana na nakaupo sa sahig ng kanyang apartment, nakasandal sa pada, at humahagulhol. Nakasketa sa paligid niya ang mga picture nila ni Leo, ang mga letters na pinahirapan nitong isulat, at ang mali na stuffed toy na regalo ni Leo sa kanya. Para siyang nawalan ng kaluluwa. Bes, anong nangyari? Tanong ni Sandy, lumuhod sa tabi niya at niyakap siya. Bakit ganyan ka umiyak? Si Leo, Bes, nakita ko siya, putol-putol ang boses ni Alana. May kasama siyang ibang babae. Naglalakad sila, makahawak kamay. Parang kanina lang, akala ko totoo lahat. Akala ko mahal niya ako. Hinikpitan ni Sandy ang yakap. Sabi ko na nga ba, Bes? Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Ang nga artista. Ganyan talaga. Hindi lang sa iyo umikot ang mundo nila. Bawat salita ni Sandy ay parang saksa sa puso ni Alana. Tama ba si Sandy? Masyado ba siyang naging bulag? Tinawagan niya si Leo. Ngunit hindi niya na pinakinggan ang paliwanag nito. Ang sakit ay bumubulak sa kanya. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Ano ba kasi ang sinabi niya? Tanong ni Sandy. Na trabaho daw. Na hindi totoo yung picture. Sagot ni Alana, habang patuloy ang pagluha. Pero nakita ko, Bes. Nakita ko silang makasama. Paano niya ako magagawang lokohin ng ganito? Kitams? Palagi namang may dahilan niya ngayon, sambit ni Sandy, may bahid ng pagkaasa sa boses. Bes, kailangan mong lumayo sa kanya. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Hindi kanya deserve. Nakinig si Alana sa bawat salita ni Sandy. Ang kaibigan niya ang tanging nakakaintindi sa kanya. Ito ang tanging sandigan niya sa gitna ng matinding sakit. Wala siyang ibang pinakakatiwalaan. Pero, paano? Bes? Tanong ni Alana. Mahal na mahal ko siya. Hindi mo kailangan ng tao manloloko, sagot ni Sandy, habang hinahaplos ang likod ni Alana. Kailangan mo ngang kapayapaan. Kailangan mo ngang bagong simula. Sa gitna ng pagkalito at matinding sakit, kinabukasan ay tinawagan ni Alana si Leo. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas, pero kailangan niyang putulin ang lahat. Leo, tama na. Sabi ni Alana. Habang nangingini ang boses. Nakita ko na ang lahat.
Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Tapos na tayo. Alana, sandali. Pakinggan mo ako. Dinig niya ang boses ni Leo sa kabilang linya, tila na mamakaawa. Hindi totoo ang nakita mo. Pakiusap, makita tayo, ipapaliwanag ko ang lahat. Wala nang dapat ipaliwanag, Leo, matigas na sagot ni Alana, kahit na pinipiga ang puso niya. Ayoko na ng sakit. Pinatay ni Alana ang tawa. Nangingini ang buong katawan niya. Lumapit siya sa bintana, tinitigan ang Manila skyline. Ang siyudad na nabigay sa kanya ng panaginip, at ngayon ay bumaksa sa kanya ang bangungot. Pinamasdan niya ang hawak na maliit na singsing na bigay ni Leo, isang simple ngunit napakahalagang tanda ng kanilang pag-ibig. Sa isang iglap, ibinato niya ito sa bintana, at nakabasa-basa ang pangarap niya kasabay ng tunog ng metal na tumama sa semento. Pagkalipas ng ilang linggo, tila ba lumipas ang mga araw na walang saysay. Nakulong si Alana sa apartment niya, halos hindi kumain. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang larawan ni Leo at ng babae at ang nakita niya sa labas ng studio. Nag-aalala si Sandy sa kanya, kaya pilit siyang kinumbinsi nitong magpatingin sa doktor dahil sa pagiging maputla at madalas na pagsusuka. Sa klinika, pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ang doktor na may hawak na resulta. May ngiti sa labi niya. Congratulations, Miss Alana. You're pregnant. And it seems like you're having twins. Not just one, but two sets of twins. Nabitawan ni Alana ang bag niya. Bumaksa ang mundo niya. Hindi lang isa, kundi 4 na buhay ang nasa loob niya. Anak nila ni Leo. Ang lalaking sumira sa kanya. Ang galit at sakit ay biglang napalitan ng takot at matinding pagkalito. Paano niya bubuhayin ang 4 na bata? Mag-isa. Doktora, sigurado po kayo? Tanong ni Alana, alos hindi makahinga. Opo, Miss Alana. 4 silang lumalaki sa loob mo, masayang sabi ng doktora. Hindi alam ang pinagdadaanan ni Alana. Kailangan niyang magdesisyon. Hindi niya kayang harapin si Leo. Hindi niya kayang sabihin ito sa kanya. Hindi siya pwedeng manatili sa Maynila, sa lugar na nagpapaalala sa lahat ng sakit. Kailangan niyang lumayo, simulan muli ang buhay niya. Para sa mga anak niya. Kailangan niyang maging matata, kahit na feeling niya, gumuho na ang buong mundo niya. Kinagabihan. Habang mahimbing na natutulog si Sandy sa kanyang kama, tahimik na inimpake ni Alana ang kanyang ngagamit. Isang maliit na baklang, sapat na para sa kanyang paglisan. Sumulat siya ng maikling liham para kay Sandy, nagpasalamat sa lahat at nagsabi na kailangan niyang umalis para maghanap ng kapayapaan. Hindi niya binanggit ang tungkol sa pagbubuntis. Ayaw niyang may makakalam. Ayaw niyang may makahabol sa kanya. Naglakad si Alana palabas ng apartment, tumingin sa huling pagkakataon sa siyudad na nagdala sa kanya ng kaligayahan at matinding kirot. Hindi na siya lilingon pa. Sa kanyang puso, isang pangako ang binuo niya. Bubuhayin niya ang nga anak niya ng mag-isa, malayo sa mundo ni Leo at sa lahat ng pagtataksil. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang tumalikod si Alana sa Maynila, sa sakit, at sa lahat ng alaala ni Leo. Ngayon, si Alana ay hindi na ang dating bula na fangila na madaling nabula sa pag-ibig. Siya ngayon si Nanay Alana, isang ina ng 4 na anghel na kambal. Sina Lyra, Luna, Leo Jr., OLJ, at Lucas. Ang kanilang simpleng bahay sa tabing dagat ng Batangas ang naging kanungan nila, malayo sa ingay at gulong ang siyudad. Nanay, gutom na po si Lyra. Sigaw ni Luna, habang hinihila ang laylayan ng dasta ni Alana. Opo, nanay. Si LJ rin po. Dada ni Lucas, habang nakasakay sa likod ni LJ, nakukulitan. Ngumiti si Alana, kahit naramdam niya ang pagod sa kanyang katawan. 6:00 pa lang ng umaga, pero gising na ang kanyang 4 na bulinggit. Ito ang buhay niya ngayon. Isang buhay na punong kulitan. Kawanan. At minsan ay pagyak dahil sa hirap. Sandali lang, mga anak. Ipanit ko lang ang sinanga natin, sagot niya. Habang hinahalikan isa-isa ang bawat isa sa ulo. Mahirap maging single mom ng kambal, lalo na kung 4 sila. Halos hindi na siya makatulog ng mahimbing. Kung hindi umiyak ang isa, nakakagulo naman ang 3. Ngunit sa bawat yakap ng kanyang mga anak, sa bawat tawa ng nanay, nawawala ang lahat ng hirap. Sila ang kanyang lakas. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Para matustusan ang pangangailangan ng kanyang lumalaking pamilya. Nagtinda si Alana nga lutong ulam sa palengke.
Alas 4 pa lang ng madaling araw, gising na siya para mahanda. Pagdating ng umaga, ayusin niya ang mga anak, ihahatid sa daycare center na malapit, bago siya matungo sa kanyang puwesto. Isang hapon, habang naayos siya ngang paninda niyang adobo, may dumaang vendong ngang diaryo. Narinig niya ang boses nito. Leandro Vergara. Naglabas ng bagong pelikula. Di mapantayan ang galing. Biglang nanigas si Alana. Matagal na siyang hindi nakikinig ng balita tungkol sa showbiz. Ayaw niyang balikan ang nakaraan. Dahan-dahan siyang lumingon sa diaryo. Sa headline, naroon ang pamilya na mukha ni Leo. Mas matanda na siya, mas seryoso ang tingin, pero ang mata. Ang mata niya ay parang may lungkot. Mabilis siyang kumuha ng diaryo at binayaran ang vendor, sabay tupi at itinago sa ilalim ng kanyang mesa. Ayaw niyang may makakita, lalo na ang nga anak niya. Ayaw niyang may makatanong. Nanay, anong ulam? Tanong ni LJ nang makawi mula sa daycare. Amoy adobo. Opo, nanay. Gutom na kami. Sabay-sabay nasabi ng bata. Habang nakakagulo sa hapag-kainan. Nawala ang pagkatulala ni Alana. Ang mahalaga ngayon ay ang mga anak niya. Sila ang kanyang mundo. Pinilit niyang kalimutan ang nakita sa diaryo. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang nga anak, kinuha ni Alana ang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Naroon ang ilang litrato niya noong nasa Maynila pa siya. May isang litrato siya at si Sandy nakangiti sila. Napangiti rin siya, ngunit may bahid ng lungkot. Masakit pa rin ang pagtataksil ng kaibigan. Pagkatapos, may nakita siyang isang litrato. Siya at si Leo. Masaya silang nakasakay sa roller coaster. Makahawak kamay. Naalala niya kung paano siya tuwang-tuwa nun. Naalala niya ang bawat halik, ang bawat yakap. Napahawa siya sa kanyang tiyan. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, isang malalim na sugat. Huwag kayong mag-alala, maanak. Bulong niya, habang tinititigan ang mga natutulog niyang anghel. Hindi ko hahayaan na masaktan kayo tulad ng nanay ninyo. Poprotektahan ko kayo. Ipinasok niya ulit ang litrato sa kahon. Ibinalik sa ilalim ng kama. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngayon, ang buhay niya ay nakatuon sa kasalukuyan at sa kinabukasan ng kanyang anak. Nakaroon siya na lakas, ng paninindigan. Natuto siyang maging independent at matatag. Ngunit ang sugat ng pagtataksil ay naroon pa rin, at ito ang napapatata sa kanyang desisyon na lumayo sa anumang bagay na mapapaalala sa kanya kay Leo. Isang mainit na Sabado ng hapon, dinala ni Alana ang ngebata sa parke malapit sa dalampasigan. Nagsisitabuhan ang kambal, habang masayang hinahabol ang isa't isa. Si Lyra at Luna, makapareho ang buhok na kulot at mata na kayumanggi, malikot at mahilig maglaro. Si LJ at Lucas, makapareho ang hugis ng mukha at matangos na ilong, at ang kanilang mangiti. Halos kamuhang-kamuha ni Leo. Kahit na anong iwas niya, palaging nakikita ni Alana ang anino ni Leo sa kanyang nga anak. Nakasandal si Alana sa isang puno, pinapanot ang mga anak. Biglang nagiba ang ihip ng hangin, may humintong itim na fan, makintab at mamahalin, sa di kalayuan. Bumukas ang pinto nito, at bumaba ang isang pamilya na anino. Matangkad, malapat ang balikat. Isang pamilya na galo. Naramdaman ni Alana ang paglami ng kanyang dugo. Nagmamadali siyang tiningnan ang lalaki. Nakasyedes ito. Pero ang tindig. Ang paraan ng paglalakat. Imposibleng makamali. Si Leo. Mas matanda, mas may tigas ang mukha. At may bakas ng kalungkutan sa kanyang anyo, kahit na nakatayo lang siya roon at pinakmamasdan ang parke. Manak, halikayo. Uwi na tayo. Sigaw ni Alana, halos himatayin sa kaba. Agad siyang lumapit sa mabata, hinila ang bawat isa, at nakmamadaling lumabas sa parke. Kailangan niyang lumayo. Ngayon na. 5 taon ng paghahanap. 5 taon ng pagdadalamhati. 5 taon na parang nababalot ng ulap ang buhay ni Leandro Leo Vergara simula nang bigla na lang naglaho si Alana. Hindi siya kailanman sumuko. Bawat lugar na posible niyang puntahan, bawat tao na posibleng makakilala kay Alana, nilapitan niya. Ngunit parang lumulubok sa lupa ang babaeng minahal niya ng totoo. Ang showbiz career niya, bagamat patuloy ang success, ay tila walang kabuluhan kung wala ang babaeng nagbigay kulay sa kanyang mundo. Nasa Batangas si Leo para sa isang proyektong ng foundation niya na tutulong sa mamangingisda. Isang linggo na siyang nagmamasid sa lugar,
nag-isip kung paano makakatulong. Habang naglalakad siya sa tabing dagat, napansin niya ang isang maliit na parke kung saan maraming bata ang naglalaro. Napangiti siya. Palagi niyang naisip kung nasaan na si Alana, kung may anak na ba ito, kung masaya ba siya. Biglang nanigas ang kanyang nga paa. Hindi siya makagalaw. Isang babae ang mabilis na humila sa apat na bata, na tila na mamadali. Ang mamata niya. Ang galaw. Ang tindi. Hindi siya pwedeng makamali. Si Alana. Mas payat. Mas matapang ang dating. Pero si Alana pa rin. Ang maanak. Apat na kambal. At ang dalawang lalaking bata. Parang nakita na niya ang mga mukhang yon sa salamin. Alana. Mahina niyang sambit. Ngunit hindi siya pinansin nito. Madali si Alana na ilayo ang nga bata. Parang kitlat siyang tumakbo, halos kalat ka rin ang nga bata. Gusto niya itong habulin, pero hindi niya magawa. Nangingini ang buong katawan ni Leo. Bumalik siya sa kose at maneho papunta sa direksyon kung saan lumiko si Alana. Nakita niya ang isang simpleng bahay sa dulong kalsada. Doon ito nakatira. Bumaba si Leo sa sasakyan at dahan-dahang lumapit sa gate. Dinig niya ang tawanan ng mga bata mula sa loob. May isang boses na pamilyar sa kanya. Boses ni Alana. Ang sakit at pananabik ay sabay-sabay na sumiklap sa kanyang dibdib. Bakit siya umalis? Bakit hindi niya sinabi? Bakit kasama niya ang mga bata na, alam niyang sa kanya? Kinaumagahan, maaga pa lang ay pumunta na si Leo sa palengke. Alam niya na madalas doon ang mataga-probinsya. Ilang oras siyang naghintay, nagpapanggap na namimili. Hanggang sa makita niya si Alana sa isang puwesto, nagbebenta ng malutong ulam. Kitang-kita niya ang pagod sa mamata nito. Ngunit naroon pa rin ang ganda nito. Alana, tawag niya, lumapit sa puwesto. Biglang natigilan si Alana, at nang maktama ang kanilang mamata, biglang nag-iba ang ekspresyon nito. Mula sa pagkabigla, napalitan ito nga galit at pag-iwas. Anong ginagawa mo rito? Matalim nitong tanong. Alana, pakinggan mo ako, pagmamakaawa ni Leo. Kailangan nating mausap. 5 taon kitang hinanap. 5 taon akong naktaka kung bakit ka umalis. Umalis ako dahil sa iyo, Leo. Galit na sagot ni Alana. Hindi pinapansin ang mataong nakatingin sa kanila. Sinaktan mo ako. Niloko mo ako. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Alana. Hindi kita niloko. Hindi totoo yun. Paliwanag ni Leo. Ngunit pakiramdam niya ay may pader na nakaharang sa pagitan nila. Kailangan mong pakinggan ang paliwanag ko. At ang mga bata. Sino sila? Biglang nanigas si Alana. Wala kang pakialam sa kanila. Wala kang karapatan. Lumayo ka sa amin. Tumalikot si Alana at pilit na nililipit ang paninda niya. Hindi niya kayang harapin si Leo. Ang sakit ng nakaraan ay sariwa pa rin, at ayaw niyang balikan iyon. Ang nga luha ay nakbabanta ng bumaksa. Alana, huwag kang tumakas. Sigaw ni Leo. Hindi ako alis hanggat hindi ka nakikinig sa akin. Ngunit napatuloy lang si Alana sa paglalakad, mabilis na lumayo sa palengke. Naramdaman ni Leo ang kawalan ng paasa. Ganito ba talaga kalalim ang sakit na naidulot niya? Ngunit alam niya, hindi siya ang may kasalanan. May ibang tao na gumawa nito. May nakmanipula sa kanila. Pinanot ni Leo ang paglayo ni Alana. Matapos itong mawala sa paningin niya, bumalik siya sa kanyang sasakyan. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na mawala ulit si Alana. At ang mga bata, alam niyang sa kanya ang maiyon. Kung kailangan niya ng mas mahabang panahon para ayusin ang lahat, gagawin niya. Kinausap ni Leo ang kanyang driver. Maghanap kang bahay na paupahan dito sa lugar. Malapit lang sa bahay ni Alana. Nagulat ang driver. Dito po, sir. Pero, gagawin ko ang lahat para malaman ang totoo at maibalik si Alana sa akin, puto ni Leo. Hindi ako alis dito hanggat hindi niya ako pinapakinggan. At kailangan kong makilala ang mga anak ko. Mula sa bintana ang inupahan niyang bahay, tanaw ni Leo ang bahay ni Alana. Maliit, simple, ngunit may init. Nakikita niya ang mga bata na naglalaro sa bakuran. Ang ngatawa nila ay dinig na dinig niya. May kakaibang kurot sa kanyang puso. Ang mga batang iyon ay kailangang makilala ang kanilang ama. At si Alana. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ang pagdating ni Leo ay parang isang malakas na alon na humampas sa tahimik na dalampasigan ng buhay ni Alana.
Simula ng araw na iyon sa parke, hindi na naging payapa ang kanyang mundo. Ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari na. Narito na si Leo, at kasama niya ang tanong na matagal na niyang iniwasan. Nanay, sino po yung kuya na nakita natin sa parke kahapon? Tanong ni Lyra habang nag-aalmusal sila. Ang kanyang nga mata, na kasing kulay ngang kay Alana, ay puno ng pagtataka. Opo, nanay. Ang gwapo niya po. Dada ni Luna, na may ngiti sa labi. Napalunok si Alana. Paano niya ipapaliwanag sa mga bata? Paano niya sasabihin na ang kuya na iyon ay ang kanilang ama, ang lalaking sumira sa kanyang puso? Ah, yun ba? Kaibigan lang yun ni nanay, mga anak, pilit niyang ngiti. Hindi na natin siya makikita ulit. Ngunit hindi naging madali ang pagpapaliwanag. Si LJ at Lucas, na may matangos na ilong at hugis ng muha na halos kamukha ni Leo, ay mas mausisa. Pero nanay, kamukha po niya si Kuya LJ. Sabi ni Lucas, sabay turo sa kapatid. Naramdaman ni Alana ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang totoo, matagal na niyang napapansin ang pagkakahawi. Ang mamata ni LJ at Lucas, ang kanilang ngiti, ang kanilang magalaw. Lahat ay nagpapaalala kay Leo. Ito ang dahilan kung bakit niya pinili ang malayo at tahimik na lugar na ito. Para makataka sa lahat ng alaala at sa matanong na ito. Magkaibigan lang po sila, maanak, pilit niyang pababago ng usapan. Kain na kayo para makapasok na kayo sa daycare. Sa masumunod na araw, tila ba nagiging anino si Leo sa buhay ni Alana. Sa palengke, makikita niya ito na napapanggap na namimili. Ngunit ang mamata nito ay nakasunod sa kanya. Sa daycare center, makikita niya ito na naghihintay sa labas, tila nagbabantay. Sa tuwing naglalakad siya sa tabing dagat kasama ang mga bata, bigla na lang itong susulpot na parabang nakataon lang. Isang hapon, habang naglalakad si Alana pawi mula sa palengke, hinarang siya ni Leo. Alana, makusap naman tayo, pakiusap, sabi ni Leo. Ang boses nito ay puno ng pagmamakaawa. 5 taon akong naghanap, 5 taon akong nagtaka. Hindi ko maintindihan kung bakit ka umalis nang walang paalam. Wala nang dapat pausapan, Leo, matigas na sagot ni Alana, habang pilit na iniwasan ang mga mata nito. Ang bawat salita niya ay pinipilit niyang maging matigas, kahit na ang puso niya ay naninikip. Tapos na ang lahat sa atin. Kalimutan mo na ako. Paano ko makakalimutan ang babaeng mahal ko, Alana? Tanong ni Leo, lumapit ng kaunti. At ang nga bata. Sino sila? Bakit kamuha ko sila? Naramdaman ni Alana ang paglami ng kanyang dugo. Ito na. Ang pinakakinatatakutan niyang tanong. Wala kang pakialam sa kanila. Leo, hindi mo sila anak. Huwag kang maksinungaling, Alana, sabi ni Leo, may bahid ng sakit sa boses. Nakita ko ang mamata nila. Ang mangiti nila. Alam ko. Anak ko sila, di ba? Napayu ko si Alana. Hindi niya kayang maksinungaling ng matagal. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay mas malakas pa rin. Anak ko sila, Leo. Ako lang. Hindi mo sila pananagutan. Hindi mo sila kailangan. Paano mo nasasabihan, Alana? Bakit ka umalis? Bakit mo ako iniwan? Tanong ni Leo. Ang boses nito ay tumataas na. Hindi ko maintindihan. Mahal kita. Alana, hindi kita kailanman niloko. Hindi totoo ang nakita mo. Nakita ko. Leo. Nakita ko kayong makasama ng babaeng yon. Makahawak kamay kayo. Sigaw ni Alana, hindi na niya napigilan ang galit. At ang ma-picture. Ang ma-text message. Lahat yon, patunay na niloko mo ako. Anong picture? Anong text message? Naguguluhang tanong ni Leo. Wala akong alam diyan. May nakmanipula sa atin. Alana. May gustong sumira sa atin. Palagi ka na lang ganyan. Leo. Palaging may dahilan. Sagot ni Alana. At tumalikod. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Lumayo ka na lang sa amin. Hayaan mo kaming mamuhay ng payapa. Naglakad si Alana palayo. Mabilis ang ngahakbang. Narinig niya ang pagtawa ni Leo. Ngunit hindi siya lumingon. Ang sakit ay mas matindi pa rin kaysa sa pagdududa. Samantala, sa Maynila, nasa isang mamahaling restaurant si Sandy, kausap ang isang lalaki sa telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nasa Batangas si Leo ngayon, sabi ni Sandy. Ang boses nito ay halos pabulong. Nakita niya na si Alana.
At ang mga bata. Ano ang gagawin mo? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Hindi ko hahayaan na makabalikan sila, matigas na sagot ni Sandy. Hindi ko hahayaan na masira ang lahat ng pinahirapan ko, kailangan kong kumilos. Ngayon na. Mengiti sa labi ni Sandy, ngunit hindi ito ngitingin kaligayahan. Ito ay ngitingin isang taong handang gawin ang lahat para sa kanyang sariling hangarin. Kinagabihan, habang naghahanda si Alana nga hapunan para sa mga bata, may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, walang tao. Ngunit may nakita siyang isang brown na sobra sasahi. Kinuha niya ito, at pagbukas niya, nanigas ang kanyang buong katawan. Sa loob sobra, naroon ang malumang litrato niya at ni Leo, noong masaya pa sila. Ang litratong akala niya ay nawala na. Kasama rin ang isang sulat, Alana. Akala mo ba tapos na? Akala mo ba malaya ka na? Hindi pa. Hindi ka kailanman magiging malaya hanggat kasama mo ang lalaking iyan. Lumayo ka sa kanya. Hayaan mo siyang magdusa. Kung hindi, may mangyayaring masama sa iyo at sa mga anak mo. Isang kaibigan. Nangingini ang mga kamay ni Alana. Hindi ito si Leo. Hindi ito ang sulat na magmumula sa kanya. May ibang tao. Isang tao na alam ang nakaraan niya. Isang tao na gustong sirain ang buhay niya. At ang mga anak niya. Nasa panganib ba sila? Hindi makatulog si Leo. Ang nasalita ni Alana sa palengke ay pauli-uli na naglalaro sa kanyang isip. Niloko mo ako. Nakita ko kayong makasama. Anong nakita? Anong nga-picture? Anong nga-text message? 5 taon na ang lumipas, ngunit sariwa pa rin sa kanya ang sakit ng pagkawala ni Alana. Ngayon, may mga anak sila. Maanak na hindi niya man lang nakita sa loob ng 5 taon. Kinuha ni Leo ang kanyang lumang cellphone. Mayroon pa rin siyang kopya nga lumang text messages, ma-email, at ilang litrato nila ni Alana. Pinakmasdan niya ang nga ito. Ang nga ngiti nilang dalawa. Ang nga mensahe ng pagmamahalan. Paano naglaho ang lahat ng iyon ng gano'n na lang? Alam niyang may mali. May nagmanipula sa sitwasyon. May natanim ng pagdududa sa puso ni Alana. Hindi ko alam kung sino ka, pero hahanapin kita, bulong ni Leo sa sarili, habang tinititigan ang screen ng cellphone. Hindi ko hahayaan na masira mo ang buhay namin ni Alana. Kinabukasan, habang nag-isip si Leo kung paano niya sisimulan ang paghahanap ng katotohanan, may kumatok sa kanyang pinto. Si Mang Tonyo, ang kanyang manager, ang taong pinakakatiwalaan niya ng bombo. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Mang Tonyo, may kung anong kaba siyang naramdaman. Namumutla ito at tila may malaking pasanin. Leo, kailangan nating mausap, sabi ni Mang Tonyo, ang boses nito ay mahina. Tungkol saan, Mang Tonyo? Tanong ni Leo. Pinaupo ang manager. Tungkol kay Alana, sagot ni Mang Tonyo, sabay tingin sa labas ng bintana. Alam kong hinahanap mo siya. Alam kong nakita mo na siya. At ang mga bata. Alam mo ang tungkol sa mga bata. Nagulat na tanong ni Leo. Narinig ko lang Leo, sagot ni Mang Tonyo, umiwas ng tingin. Pero, Leo, may gusto lang akong sabihin sa iyo. Hindi ko alam kung makatulong ito, pero, tandaan mo lang ito. Minsan, ang nga taong pinakamalapit sa atin. Sila ang hindi natin inaasahan. Lalo na kung may inggit sa puso. Naguluhan si Leo. Anong ibig mong sabihin? Mang Tonyo. Sino? Si Alana ba ang tinutukoy mo? Andy, Leo. Hindi si Alana. Mabilis na sagot ni Mang Tonyo. Ang ibig kong sabihin. Minsan, ang nga kaibigan. Lalo na kung may matinding pahanga sayo. Minsan, nagiging iba ang tingin nila sa mga bagay-bagay. May kung anong kumiro sa isip ni Leo. Kaibigan ni Alana. Ang tanging kaibigan ni Alana na kilala niya. Si Sandy. Ngunit agad niyang binaliwala ang ideyang iyon. Impossible. Si Sandy ang takbuhan ni Alana. Mang Tonyo, kung may alam ka, sabihin mo sa akin. Pakiusap ni Leo. Biglang tumayo si Mang Tonyo, hindi ko pwedeng sabihin, Leo, hindi pa. Pero magingat ka. At magingat ka para kay Alana. Lalo na sa mga taong may matinding pagnanasa. Umalis si Mang Tonyo, iniwan si Leo na puno ang pakalito. Matinding pagnanasa. Ano ang ibig sabihin nun? Sa masumunod na araw, sinubukan ni Leo na makalapit sa mga bata. Alam niyang ito ang susi para makalapit kay Alana. Isang hapon,
habang naglalaro ang kambal sa labas, lumapit si Leo. Hay mga bata. Bati niya, nakanjiti. Nagulat ang mga bata, ngunit hindi sila natakot. Kuya. Sabay-sabay nilang sabi. Anong pangalan ninyo? Tanong ni Leo. Ako po si Lira. Ako naman po si Luna. Ako po si Lu. At ako po si Lucas. Masayang sagot ng mga bata. Nangini ang labi ni Leo nang marini ang pangalan ni LJ. Leo Jr. alam niyang toto ang hinala niya. Lumuhod siya para maging ka-level ng mga bata. Gusto niyo bang maglaro ng bola? Tanong ni Leo, sabay labas ng isang maliit na bola mula sa kanyang bag. Masayang sumang-ayon ang mga bata. Naglaro sila ng naglaro. Si LJ at Lucas ay napakakulit, habang si Lira at Luna ay mas mahinhin. Ngunit ang lahat ng kanilang tawa ay parang musika sa pandinig ni Leo. Habang naglalaro sila, napansin niya si Alana na lumabas sa bahay. Nakatingin ito sa kanila. May bahid ng pag-alala sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng pag-alala, may nakita si Leo na bahagyang paglambot sa mga mata nito. Mga anak, tama na yan, tawa ni Alana. Ang boses nito ay hindi na kasing talim ng dati. Uwi na tayo. Ayaw pa po namin, nanay. Reklamo ni LJ. Ang galing po ni Kuya Leo maglaro. Nagulat si Alana nang marinig ang pangalan ni Leo mula sa bibig ng kanyang anak. Naktama ang tingin nila ni Leo. Ngumiti si Leo, isang ngiting puno ang pag-asa. Nag-iwas ang tingin si Alana, ngunit hindi na kasing tindi ang dati. Kinagabihan na desisyon si Leo. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng profesional. Tinawagan niya ang isang private detective na kilala niya sa Maynila. Gusto kong ipahanap mo ang pinakmulan ng ilang anonymous messages at pictures na ipinadala sa isang tao 5 taon na ang nakakaraan, sabi ni Leo sa detective. Kailangan ko ngang lahat ng detalye. Lahat ng koneksyon. Walang problema. Sir Leo. Sagot ng detective. Ipadala niyo lang sa akin ang lahat ng kopya ng messages at pictures. Sisimulan ko agad ang trabaho. Ipinadala ni Leo ang lahat ng hawak niyang impormasyon. Ang bawat text message na natanggap ni Alana, ang bawat larawan na kumalat. Umasa siyang sa wakas, malalaman na niya ang buong katotohanan. Makalipas ang ilang araw, habang naglalaro si Leo ng basketball kasama ang mga bata sa labas ng bahay ni Alana, nag-ring ang kanyang cellphone. Ang detective. Sir Leo, may balita po ako, sabi ng detective. Sinimulan ko na pong i-trace ang nga IP address at ang pinakmulan ng messages. At may nakita po akong pattern. Kinabahan si Leo. Ano yon? Ang ilan po sa mga IP address ay namula sa mga lugar na madalas puntahan ng isang tao na malapit kay Miss Alana, paliwanag ng detective. Isang lugar na madalas niyang bisitahin sa Maynila. At ang pangalan po ang taong iyon ay medyo pamilya sa inyo, Sir Leo. Biglang nanigas si Leo. Sino? Si Miss Sandy Ramos po, Sir Leo, sagot ng detective. Ang kaibigan ni Miss Alana. Nabitawan ni Leo ang bola. Si Sandy? Impossible. Si Sandy ang kaibigan ni Alana. Si Sandy ang taong pinakakatiwalaan ni Alana. Si Sandy ang taong na-comfort kay Alana noong nga panahong nasasaktan ito. Hindi. Hindi to pwedeng mangyari. Nangingini pa rin ang mga kamay ni Alana habang hawa ang sobrang naglalaman ng mga lumang litrato at ang sulat na puno nga pakbabanta. Isang kaibigan. Ang nakasulat sa dulo. Sino? Sino ang gagawa nito? At bakit? Ang malitratong ito. Ang malitratong akala niya ay nawala na. Ang naalaala nga masaya niyang nakaraan kasama si Leo. Biglang may kumirot sa isip ni Alana. Ang malitratong ito, pareho malitratong ipinadala sa kanya nung nasisimula silang makaroon ng pagdududa kay Leo. Ang nga text messages na nababanta, ang nga larawan na napapakita kay Leo na may kasamang ibang babay. Ang lahat ng iyon ay natula sa kanya palayo. Naalala niya ang nga payo ni Sandy noon. Ang nga artista, ganyan talaga. Hindi kaniya deserve. Bigyan mo siya nga space. Bawat salita ni Sandy ay tila ba nakaroon ng ibang kahulugan ngayon. Parang may kung anong mali. Parang may kakaiba. Hindi kaya. Bulong ni Alana sa sarili, ngunit agad niyang binaliwala ang ideyang iyon. Impossible. Si Sandy ang kanyang matalik na kaibigan. Si Sandy ang tanging taong naging sandalan niya sa gitna ng matinding sakit. Hindi siya magagawang lokohin ni Sandy. Ngunit ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isip.
Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Ang cellphone na iniwan niya sa Maynila ngunit nakuha niya bago siya umalis. Pinamasdan niya ang nga lumang text messages na ipinadala sa kanya na nakpapahaya ngang padududa kay Leo. Ang nga anonymous messages na nakpapakita ng larawan ni Leo kasama ang ibang babae. Ang isa sa malarawan ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Si Leo, nakayakap sa isang babae. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang larawan, may napansin siyang kakaiba. Ang anggulo ng kuha, ang paraan ng pagkakayakap. Parang staged. Parang may nagplano. At ang pinakamalaking realization, ang araw na nakita niya si Leo na makahawak kamay sa labas ng studio. Ang babae, hindi niya makita ang mukha nun. Ngunit ngayon, sa kanyang isip, tila nagiging malinaw ang lahat. Ang tindi, ang buhok, ang pamilya na galaw. Sandy, bulong ni Alana. At kasabay nito ang paglamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya pwedeng makamali. Ang nga mata ni Sandy, ang ngiti nito, ang paraan ng pagpapanggap nito na nag-alala sa kanya. Ang lahat ay nakaroon ng kahulugan ngayon. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagdurusa niya sa loob ng 5 taon. Dahil sa kaibigan niya, agad na tumayo si Alana. Kailangan niyang harapin si Sandy. Ngayon na. Hindi niya kayang manatili sa bahay na puno nga tanong. Nagmaneho si Alana papunta sa bahay ni Sandy sa Maynila. Ang kanyang puso ay kumukulo sa galit at sakit. Habang papalapit siya, nakita niya si Sandy na nagdidili ng halaman sa labas ng bahay nito. Tila walang alam sa nangyayari. Sandy. Matalim na tawa ni Alana. Halos hindi na niya makilala ang sariling boses. Nagulat si Sandy. Alana, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nasabi na pupunta ka? Huwag kang makunwari, Sandy, sagot ni Alana, lumapit ng dahan-dahan. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Biglang nanigas si Sandy. Anong pinasasabi mo, Alana? Hindi kita maintindihan. Huwag kang masinungaling. Sandy, sigaw ni Alana. Habang ipinapakita ang sulat at ang malitrato. Ikaw ang nakpadala nito. Ikaw ang nakpadala ng anonymous messages nun. Ikaw ang nakplano ng lahat para sirain kami ni Leo. Namutla si Sandy. Ang kanyang mamata ay napalipat-lipat sa malitrato at kay Alana. Hindi. Hindi totoo yan, Alana. Nakakamali ka. Nakakamali. Sandy. Nakita ko ang lahat. Ang araw na nakita ko si Leo na may kasamang babae. Ikaw yon. Diba? Tanong ni Alana. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Ikaw ang babaeng kasama niya. Ikaw ang nakplano ng lahat para makmukhang niloloko niya ako. Bakit, Sandy? Bakit mo ginawa sa akin to? Best friend kita. Nagsimulang manginig si Sandy. Ang kanyang nga mata ay puno ng takot. Alana, pakinggan mo ako. Mahal ko si Leo, Alana. Matagal na. Bago pa kayo makakilala. Pero ikaw ang napansin niya. Ikaw ang minahal niya. Hindi ko kayang tanggapin yun, kaya ko ginawa yun para lang maging akin siya. Umatras si Alana. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkawalan ni Leo. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong pinakatiwalaan niya ng buong buo, ang nakplano ng lahat. Ang lahat ng kanyang pagdurusa. Ang lahat ng kanyang pagiya. Ang lahat ng kanyang pagtatago sa probinsya. Dahil sa inggit at pagmamahal ni Sandy kay Leo. Kaya mo ako niloko. Kaya mo sinira ang buhay ko. Tanong ni Alana. Ang maluha ay umaagos na sa kanyang pisngi. Hindi ko akalain na kaya mong gawin sa akin to, Sandy. Hindi ko akalain na ganito kakasama. Hindi ako masama, Alana. Mahal ko lang si Leo. Sigaw ni Sandy, ang boses nito ay puno ng desperation. Gusto ko lang na maging masaya kami. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka. Sinadya mo, Sandy. Sinadya mo ang lahat. Sagot ni Alana, at tumalikod. Hindi niya kayang tingnan pa si Sandy. Ang kanyang puso ay duro na duro. Habang naglalakad si Alana palayo, patuloy na nagmamakaawa si Sandy. Alana, pakiusap. Huwag mo akong iwan, hindi ko sinasadya. Alana. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo si Alana, biglang sumigaw si Sandy. Ang boses nito ay punong galit at desperasyon. Sa tingin mo ba ikaw lang ang nascam? Kahit ang loyal manager ni Leo ay alam ang lahat.
parte din siya. Biglang nanigas si Alana. Mang Tonyo, ang manager ni Leo. Ang taong pinakakatiwalaan ni Leo. Alam niya. Siya rin? Ang lahat ng pagdududa ay bumalik, ngunit ngayon, ang lahat ay nakaroon ng ibang kahulugan. Ang salita ni Mang Tonyo kay Leo, ang kanyang pag-aalala. May alam nga siya. Nabitawan ni Leo ang bola. Si Sandy, ang kaibigan ni Alana. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, kasabay ng nga alaala ng ngiti ni Sandy, ng pagiging suportado nito sa relasyon nila ni Alana. Impossible. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano? Bakit? Ang nga tanong na ito ay bumalo sa kanyang isip. Nadulot ng matinding pakalito at galit. Sir Leo, okay lang po ba kayo? Tanong ngang detective sa kabilang linya. Oo. Sagot ni Leo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Salamat sa impormasyon. Tatawagan na lang kita ulit. Pinatay niya ang tawak. Tiningnan niya ang bahay ni Alana. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng sakit na dinanas ni Alana, ang lahat ng paglayo niya sa kanya. Dahil sa isang taong pinakakatiwalaan nila pareho. Ang galit ay unti-unting kumukulo sa kanyang dibdib. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. At alam niya kung sino ang makakapagbigay nito. Agad na tinawagan ni Leo si Mang Tonyo. Mang Tonyo, kailangan nating makita. Ngayon na. Sa bahay ko. Narinig ni Leo ang pagluno ni Mang Tonyo sa kabilang linya. Leo, may problema ba? May kailangan lang akong kumpirmahin, Mang Tonyo, matigas na sagot ni Leo. Kailangan ko ngang katotohanan. Ngayon na. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Mang Tonyo sa inupahan ni Leo. Ang kanyang mukha ay namumutla. At ang kanyang mata ay puno ngang takot. Umupo siya sa sofa. At tila hindi makatingin ng diretso kay Leo. Mang Tonyo. Simula ni Leo. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bahid ng matinding tension. Alam ko na ang tungkol kay Sandy. At alam kong may alam ka. Sabihin mo sa akin ang lahat. Biglang nanigas si Mang Tonyo. Leo. Hindi ko pwedeng sabihin. Bakit? Mang Tonyo. Bakit hindi? Tanong ni Leo. Lumapit sa manager. 5 taon. Mang Tonyo. 5 taon akong nahanap. 5 taon na nagdusa si Alana. At ang mga anak ko. 5 taon silang lumaki nang wala ang ama nila. Sabihin mo sa akin ang totoo, ngayon na. Nasimulang manginig si Mang Tonyo. Ang kanyang nga mata ay napunong luha. Leo, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Napilitan lang ako. Napilitan. Sino ang pumilit sa'yo, Mang Tonyo? Tanong ni Leo. Ang kanyang puso ay kumukulo sa galit. Si Sandy, Leo, sagot ni Mang Tonyo, habang umiyak. Si Sandy Ramos. Siya ang nakplano ngahat. Siya ang nakpadala ng gapekang litrato at messages kay Alana. Siya ang nag-set up ng eksena sa labas ng studio. At ako ang naging kasapwat niya. Naramdaman ni Leo ang paglamig ng kanyang dugo. Bakit, Mang Tonyo? Bakit mo ginawa yon? Dahil may hawak siyang sikreto. Leo, sagot ni Mang Tonyo, habang humahagulhol. Isang sikreto na sisira sa karya mo. Isang sikreto na sisira sa pamilya ko. Kung hindi ako susunod sa kanya, ilalabas niya ang lahat. Hindi ko alam ang gagawin ko. Natakot ako, Leo. Natakot ako para sa'yo, at para sa pamilya ko. Ikinuwento ni Mang Tonyo ang lahat. Kung paano siya nilapitan ni Sandy, kung paano siya nito tinakot, kung paano siya nito pinilit na maging bahagi ng kanyang plano. Ang bawat detalye, ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagmamanipula. Ang larawan ni Leo kasama ang ibang babae ay isang eksena lamang sa isang pelikula na kinukunan niya, na sinadyang kunan ni Sandy sa isang anggulo na makmumukhang malisyoso. Ang babaeng nakita ni Alana sa labas ng studio ay si Sandy mismo, na nakpapanggap na ibang tao, at sinadyang hawakan ang kamay ni Leo habang papalabas sila para makita ni Alana. Nakinig si Leo. Ang kanyang mamata ay nanlalaki sa pakabigla at galit. Ang kanyang manager, ang taong pinakakatiwalaan niya ng buong buo, ay napilitang maging kasapwat sa isang masamang plano. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Mang Tonyo, na napilitang magsinungaling, at higit sa lahat, para kay Alana, na nagdusa ng matagal dahil sa kasinungalingan. Leo, patawarin mo ako, sabi ni Mang Tonyo, lumuhod sa harap ni Leo.
Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero sana maintindihan mo. Tumayo ka, Mang Tonyo, sabi ni Leo, at tinulungan siyang tumayo. Ang galit niya ay hindi para kay Mang Tonyo, kundi para kay Sandy. Hindi ikaw ang may kasalanan dito. Si Sandy. Siya ang may gawa ng lahat. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Leo. Nakita niya si Alana. Ang kanyang mata ay maga. At may bakas ng matinding sakit at galit. Nagulat si Alana nang makita si Mang Tonyo. Alana. Mahinang sambit ni Leo. Leo, alam ko na ang lahat, sabi ni Alana. Ang boses nito ay nangingini. Kinausap ko si Sandy. Umamin siya. Siya ang may gawa ng lahat. Nakatinginan si Leo at Alana. Ang kanilang nga mata ay puno ng sakit, pakabigla at kalinawan. Naupo sila at nagsimulang padugtong-dugtungin ang bawat piraso ng puzzle. Ang nga anonymous messages, ang nga peking litrato, ang nga payo ni Sandy, ang paamin ni Mang Tonyo. Ang lahat ng ito ay nagbigay linaw sa lahat ng nangyari. Ang sakit na nakaraan ay biglang nakarunemuha. Hindi ito ang pagkakamali ni Leo. Hindi ito ang pagkakamali ni Alana. Ito ay ang masamang plano ni Sandy, na pinilit si Mang Tonyo na maging kasapwat. Ang lahat ng kanilang paghihirap, ang lahat ng kanilang pagdurusa, ay dahil sa inggit at pagmamahal ni Sandy kay Leo. Kaya pala, bulong ni Alana, habang umiyak. Kaya pala ganon ang pakiramdam ko nun. Ang sakit. Patawarin mo ako, Alana, sabi ni Leo, at hinawakan ang kamay ni Alana. Patawarin mo ako dahil hindi ko agad nalaman ang totoo. Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan. Niyakap ni Leo si Alana. Ngayon, ang lahat ng pagdududa ay nawala. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit kasama nito ang kalinawan. Ang lahat ng nawalang taon, ang lahat ng pagdurusa, ay dahil sa isang masamang plano. Biglang bumukas ang pinto. Si LJ. Nakatingin siya kay Leo. Ang kanyang mamata ay puno ng pagtataka. Papa? Mahinang tawa ni LJ, habang lumalapit kay Leo. Nanigas si Leo at Alana. Nakatinginan sila. Ang nasalita ni LJ ay parang musika sa pandinig ni Leo. Ang kanyang anak. Ang kanyang dugo. Ang kanyang paasa. Naramdaman ni Leo ang mainit na yakap ni LJ. Ang salitang papa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nagbibigay ng kakaibang kurot sa puso. Sa wakas, ang kanyang anak. Tumingin siya kay Alana, at nakita niya ang luha sa mga mata nito. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang bawat sakit, bawat pagdududa, ang lahat ng nawalang taon, lahat ay may dahilan. LJ, anak. Pabulong na sambit ni Alana, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Halika muna dito, sweetheart. Dahan-dahang binitawan ni LJ si Leo at lumapit sa kanyang ina. Si Leo naman, pinunasan ang kanyang luha. Kailangan niyang maging matatak. Para sa kanila. Alana. Simula ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ang sensiridad. Alam kong hindi sapat ang salitang patawad sa lahat ng nangyari. Sa lahat ng sakit na dinanas mo. Sa lahat ng nawalang oras. Alam kong naging bula ako. Alana. Hindi ko nakita ang katotohanan. At dahil dun, nagdusa ka. Napayuko si Alana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawa sa laylayan ng damit ni LJ. Ang lahat ng galit at sakit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting lumambot sa harap ng pag-amin at pagsisisi ni Leo. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito, ang tunay na pagsisisi. Leo, sagot ni Alana, habang dahan-dahang nakaangat ng tingin. Hindi lang ikaw ang nakamali. Ako rin. Hindi ako nakini. Masyado akong nabula ng galit at sakit para maniwala sa iyo. Masyado akong nasaktan para bigyan ka ng pagkakataong mapaliwanag. Huminga siya ng malalim. Pero ngayon na alam ko na ang lahat. Naintindihan ko na. Lumapit si Leo kay Alana, at dahan-dahang hinawakan ang kanyang makamay. Nanginginig ang mga ito. Patawarin mo ako, Alana. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mangyari ang lahat. Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan. Pinatawad na kita, Leo, pabulong na sagot ni Alana. At unti-unting bumaksa ang kanyang ngaluha. Pinatawad na kita noon pa man. Kahit hindi ko pa alam ang totoo. Dahil sa kabilang lahat. Mahal pa rin kita. At alam kong hindi mo sinasadya. Niyakap ni Leo si Alana ng mahigpit. Ito ang yakap na matagal niyang hinintay. Ang yakap na nagbigay ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Ang yakap na napaparamdam na may pag-asa pa.
Mang Tonyo. Tawa ni Leo. At lumingon kay Mang Tonyo na tahimik lang na nakikinig sa isang sulok. Umiyak din. Salamat sa pagiging matapang mo para sabihin ang totoo. Hindi kita sinisisi. Naiintindihan ko. Patawarin mo rin ako kung may nagawa akong kasalanan sa'yo. Umiyak si Mang Tonyo at lumapit para yakapin si Leo. Salamat Leo. Salamat at naintindihan mo. Pagkatapos ng emosyonal na sandaling iyon, naupo si Leo at Alana sa sofa, habang si Mang Tonyo ay nasa tabi lang nila. Nagsimula silang magplano. Ano na ang gagawin natin kay Sandy? Tanong ni Alana, ang boses nito ay matata na. Hindi pwedeng basta na lang natin siyang palampasin sa ginawa niya. Hindi. Sagot ni Leo. Ang kanyang mamata ay nababaga. Haharapin natin siya. Ibubunya natin ang lahat ng katotohanan sa publiko. Hindi na natin hahayaan na saktan pa niya ang sinuman. At kailangan siyang managot sa batas sa lahat ng ginawa niya. Nakatinginan si Alana at Leo. Sa mamata ni Alana, nakita ni Leo ang pagiging matata nito. Hindi na ito ang dating Alana na madaling naloloko. Lumakas na ito. At nagbigay ito ng lakas sa kanya. At ang mabata? Tanong ni Alana. Paano natin ipapaliwanag sa kanila ang lahat? Sasabihin natin sa kanila ang totoo, Alana, sabi ni Leo, at hinawakan ang kamay ni Alana. Sa paraan na may intindihan nila. Sasabihin natin na may papa sila. At sa wakas, magiging isang buong pamilya na tayo. Kinabukasan, maaga pa lang ay lumabas na si Leo at Alana sa bakuran, kasama ang apat na kambal. Nakita nga bata si Leo at agad silang tumakbo papalapit. Si LJ at Lucas ay niyakap si Leo ng mahigpit. Si Lira at Luna naman ay lumapit kay Alana. Maanak, simula ni Alana, habang nakatingin sa mabata, ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. May sasabihin kami sa inyo. Ang kuya na nakikita niyo palagi. Siya ang papa ninyo, malumanay na sabi ni Leo, lumuhot para maging ka-level ng bata. Ako ang papa ninyo, mga anak. Nakatinginan ang bata. Naguluhan sila. Ngunit nang makita nila ang ngiti ni Leo, at ang mainit na tingin ni Alana, tila ba may naintindihan sila. Si LJ at Lucas ay gumiti ng malapad, at muling niyakap si Leo. Papa. Sigaw ni LJ, at mas lalong humigpit ang yakap. Niyakap din ni Leo ang maanak niya. Ang pakiramdam na ito ay hindi mapapalitan ng kahit anong awards o kasikatan. Ito ang pamilya niya. Ito ang buhay niya. Napakasarap sa pakiramdam na makita ang kanyang nga anak na masaya kasama ang kanilang ama. Ang nga luha ay umaagos sa kanyang pisngi, luha nga saya at paasa. Sa wakas, malaya na sila. Malaya na sila mula sa kasinungalingan, at malaya na silang magmahal. Alana, sabi ni Leo, habang hawa ang kamay ni Alana. Gusto ko sanang magsimula tayo ulit. Bilang isang pamilya. Gusto kong magpakasal ka sa akin. Nanlaki ang mata ni Alana. Hindi niya inaasahan ito. Nakatinginan sila. Sa mga mata ni Leo, nakita niya ang paibig, ang pangako, at ang kinabukasan na matagal na niyang inasam. Ang nga anak nila ay nakatingin din sa kanila, punong pag-asa. Nakatitik si Leo kay Alana, ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang kanyang proposal, ang kanyang pangarap na matagal na niyang kinimkim. Ang mata ni Alana ay puno ng luha, ngunit sa likod ng luha ay nakita niya ang isang matamis na ngiti. Ang bata ay nakatingin din sa kanila. Puno ng paasa. Opo Leo, pabulong na sagot ni Alana, at kasabay nito ang pagtulong ng kanyang luha. Opo, mapapakasal ako sa iyo. Niyakap ni Leo si Alana ng mahigpit. Ito ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, ay naglaho sa isang iglap. Ang kanyang pamilya, buo na. Ang kanyang pag-ibig, nasa kanyang ngabisik. Yehe! Magpapakasal si nanay at papa. Sigaw ni Lira. At niyakap din ang kanyang nga magulang. Niyakap din ibang mga bata sina Leo at Alana, at nakaroon sila ng isang group hug. Ang tawanan at hiyawan ng mga bata ay naging musika sa pandinig ni Leo. Sa wakas, ang pangarap niya ay nakatoto. Kinabukasan, makasama sina Leo at Alana sa isang tahimik na coffee shop. Ang kanilang mga kamay ay makahawa. At ang kanilang mga mata ay puno ng paibig. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, may isang bagay pa silang kailangan harapin. Kailangan nating sabihin ang totoo sa publiko. Alana, simula ni Leo. Tungkol kay Sandy.
Hindi natin pwedeng hayaan na makalusot siya sa ginawa niya. Alam ko, sagot ni Alana, ang kanyang boses ay matata. Kailangan niyang managot. At kailangan malaman ng lahat ang katotohanan. Para hindi na niya masaktan ang iba. Plano sila kung paano nila ibubunya ang lahat. Hindi sila magpapadalos-dalos. Kailangan nilang gawin ito ng may kontrol, ng may sapat na ebidensya, at sa paraan na hindi makakasira sa kanilang pamilya. Makalipas ang ilang araw, naglabas si Leo ng isang official statement sa kanyang social media accounts at sa press. Isiniwalat niya ang buong katotohanan tungkol sa makasinungalingan ni Sandy, ang pagmamanipula nito, at ang pagiging kasabwat ni Mang Tonyo. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya, mula sa mga anonymous messages, sa mga peking litrato, at sa testimonya ni Mang Tonyo. Ang showbiz industry at ang publiko ay nagulantang. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga fans ni Leo ay nagalit kay Sandy. Ang mga tao nagduda kay Leo noon ay humingi ng tawad. Si Sandy Ramos, na dating kilala bilang best friend ni Alana, ay biglang naging persona non grata. Ang kanyang karya, na nagsisimula pa lang sumikat, ay biglang bumaksak. Hindi nagtagal. Kinasuhan si Sandy ng cyber libel at iba pang kaso. Si Mang Tonyo naman, bagamat kasabwat, ay binigyan ng pagkakataong magpaliwanag at humingi ng tawad sa publiko. Sinusuportahan pa rin siya ni Leo dahil alam niyang biktima rin ito ng pananakot ni Sandy. Sa gitna ng lahat ng gulo, nanatiling matatak sina Leo at Alana. Sinuportahan nila ang isa-isa. Ang kanilang pag-ibig ay naging mas matibay dahil sa lahat ng pinagdaanan nila. Gusto kong lumipat na tayo sa Maynila, Alana, sabi ni Leo isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang inupahan. Para sa mga bata. Para mas maganda ang edukasyon nila. At para mas medjing malapit tayo sa trabaho ko. Pero Leo, paano ang buhay natin dito? Tanong ni Alana, may bahid ng lungkot. Nasanay na siya sa tahimik na buhay sa probinsya. Hindi natin iwan ang lugar na ito, Alana, sagot ni Leo, at hinawakan ang kamay niya. Babalik-balikan natin ito. Pero kailangan nating magsimula ulit. Bilang isang pamilya. Sa lugar kung saan tayo nagsimula. Sumang-ayon si Alana. Alam niyang tama si Leo. Kailangan nilang harapin ang kinabukasan ng makasama. Makalipas ang ilang linggo, lumipat na sina Leo, Alana, at ang apat na kambal sa isang malaking bahay sa Maynila. Hindi ito ang dating kondo ni Leo, kundi isang bahay na may malaking bakuran, sapat para sa kanilang lumalaking pamilya. Isang gabi, habang nahahanda sila ng hapunan, nakakagulo ang mga bata sa sala. Si Lyra at Luna ay naglalaro ng manika, habang si LJ at Lucas ay nagtatakbuhan. Ang ingay ang bahay natin. Alana, sabi ni Leo, nakangiti. Pero ang sarap sa pakiramdam. O nga, Leo, sagot ni Alana, at sumandal sa balikat ni Leo. Ito ang pangarap ko. Isang masaya at buong pamilya. Niyakap ni Leo si Alana. Ang lahat ng hirap ay nakbunga. Ang lahat ng sakit ay nakaroon ng katapusan. Ang kanilang pag-ibig ay nagtagumpay. Makalipas ang ilang buwan, habang nagpapatingin si Alana sa doktor para sa isang routine check-up, sinamahan siya ni Leo. Nakaupo sila sa opisina ng doktor, at ang doktor ay nakangiti. Congratulations, Mr. and Mrs. Vergara, sabi ng doktor. May magandang balita ako sa inyo. Nakatinginan sina Leo at Alana. Kinabahan sila. Alana, you're pregnant again, sabi ng doktor. And it seems like, isa na naman itong kambal. Nanlaki ang mga mata ni na Leo at Alana. Kambal na naman? Hindi lang isa, kundi dalawa. Mula sa pagkabigla, napalitan ito ng matinding kagalakan. Nagyakapan sila, habang ang doktor ay nakangiti. Isang panibagong kambal, Alana, bulong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ang ganda ng plano ng Diyos para sa atin. Ang araw ang kasal. Naglalakad si Alana sa isla, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Hindi ito ang engranding kasal na marahil ay inaasahan ng marami para sa isang sikat na artista tulad ni Leo. Ito ay isang simple at pribadong seremonya sa isang hardin na puno ng bulaklak, na tanging ang kanilang nga pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang naroon. Ngunit para kay Alana, ito ang pinakamagandang kasal sa buong mundo. Nakaputing gown siya, simple ngunit elegan. Ang kanyang buhok ay nakapusot, at ang kanyang mukha ay punong ngiti. Sa kanyang tabi, naglalakad ang kanyang apat na anghel.
Sina Lyra at Luna, na nakaputing dress at may hawak na basket ng bulaklak, at sina LJ at Lucas, na nakabarong at may hawak na singsing. Ang kanilang mga ngiti ay nakbibigay ng liwanag sa buong lugar. Sa dulo nga isla, nakatayo si Leo. Nakangiti. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamahal at pahanga. Hindi na ito ang Leo na kanyang idolo, kundi ang Leo na kanyang asawa, ang ama ng kanyang nga anak, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig. Alana, bulong ni Leo nang makalapit siya. Ang ganda mo. Niyakap ni Alana si Leo, at hinalikan siya sa pisngi. Ang lahat ng pinagdaanan nila, ang lahat ng sakit at pagdurusa, ay naglaho sa isang iglap. Ang tanging naroon ay pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan. Mahal na mahal kita, Leo, pabulong na sagot ni Alana. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat salita ang pari ay parang musika sa pandinig ni Alana. Ang bawat pangako, ang bawat panata. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang kanilang pag-ibig ay totoo. At ito ay tatagal ng panghabang buhay. I now pronounce you husband and wife, sabi ng pari. You may kiss the bride. Hinalikan ni Leo si Alana, isang halik na puno ng pagmamahal, paggalang, at pangako. Ang nataw ay pumalapa at nagyawan. Ang nga bata ay tumakbo papalapit at niyakap sila. Ang kanilang pamilya, buo na. Makalipas ang ilang buwan. Sa isang pribadong ospital. Ipinanganak ni Alana ang kanilang ikalawang kambal. Sina Liam at Leah. Masaya si Leo na makita ang kanyang nga anak. At masaya si Alana na makita ang kanyang pamilya na lumalaki. Ang kanilang bahay ay puno ng tawanan, ingay, at pagmamahalan. Ang buhay nila ay naging masaya at puno ng pagmamahalan. Si Leo ay naging isang huwarang asawa at ama. Sa kabilang kanyang kasikatan, palagi niyang inuna ang kanyang pamilya. Palagi siyang naroon para sa kanyang nga anak, sa bawat laro, sa bawat school event, sa bawat milestone. Si Alana naman, ganap nang nabago. Hindi na siya ang dating Alana na kulang sa kumpiyansa. Naging matatak siya, matapang, at puno ng pagmamahal. Ang kanyang nakaraan ay naging araw. At ang kanyang nga anak ay naging inspirasyon. Wala na ang takot, wala na ang pagdududa. Ang tanging naroon ay tiwala, pagpapatawad, at pag-ibig. Isang gabi, habang nakaupo sina Alana at Leo sa balkonahang kanilang bahay, pinapanood ang kanilang 6 na anak na naglalaro sa bakuran, naramdaman ni Alana ang matinding kapayapaan. Si Lyra at Luna, ngayon ay mga dalagita na, ay natuturo sa kanilang nga nakababatang kapatid. Si LJ at Lucas, na ngayon ay mga binata na, ay naglalaro ng basketball kasama ang kanilang ama. Si Liam at Leah, na ngayon ay mabata na, ay nagtatakbuhan sa bakuran. Ang dami na natin. Leo, sabi ni Alana. Nakanggiti. O nga, Alana, sagot ni Leo, at hinawakan ang kamay niya. Pero ito ang pangarap ko. Isang malaking pamilya. Isang pamilya na puno ng pagmamahalan. Niyakap ni Leo si Alana. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng sakit, pagdududa, at pagtataksil. Ngunit sa huli, ang paibig ay nagtagumpay. Ang katotohanan ay nanalo. At ang tiwala, pagpapatawad, at ang kapangyarihan ng pamilya ay naging pundasyon ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Pinagmasdan ni Alana ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa. Ang lahat ng nawalang taon ay nabawi na. Ang lahat ng sakit ay nakaroon ng katapusan. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Alam niya, ito na ang kanyang panghabambuhay na pag-ibig at pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alana at Leo. Salamat, mahal naming nga mambabasa, sa paglaan ninyo ng inyong oras at puso upang samahan kami sa paglalakbay na ito. Mula sa pinakamataas na ligaya hanggang sa pinakamalalim na sakit. At muling pagbangon, kayo ang aming naging inspirasyon upang ituloy ang bawat pahina. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na rollercoaster para sa akin. May masandali ng pagdududa, ng paghahanap ng tamang salita, ng pagpapakita ng pinakamalalim na damdamin ng batingaw. Ngunit sa bawat pagsubok, naroon kayo, naghihintay at sumusuporta. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, kundi sa kanilang buong paglalakbay at sa mga taong nagiging bahagi nito. Sa bawat karakter, ipininta namin ang mga aral na mahalaga sa buhay. Ang kahalagahan ng tiwala, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, at ang walang hanggang paasa.
Sa kwento ni na Alana at Leo, ipinakita na kahit gaano kalalim ang sugat, gaano man kadilim ang nakaraan, laging may pag-asa para sa muling pagbangon. Ang pag-ibig ay sadyang makapangyarihan, kaya nitong pagalingin ang bawat sugat at bigyan tayo ng panibagong lakas. Naway ang kanilang kwento ay maging inspirasyon para sa inyo na patuloy na maniwala sa paibig, sa pagpapatawad, at sa posibilidad ng pangalawang pagkakataon. Tandaan, sa bawat pagsubok, mayroon tayong kakayahang bumangon ng mas matata, mas buo. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Naway ang pagtatapos na ito ay maiwan ng ngiti sa inyong malabi at init sa inyong mapuso. Kung mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa inyong naramdaman habang binabasa ang kwentong ito, huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe. Ang inyong nga salita ay ginto para sa akin. Pusang muling umibig.